Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Title, Huwag kayong maniwala sa mga political analyst na yan. Ito ang tahasang babala ni former COA COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon sa kanyang panayam sa programang Vox Populi, ang Boses ng Bayan, kung saan direkta niyang pinuna ang ilang personalidad sa media, partikular si Richard Hidarian na aniyay nagpapakilalang eksperto sa politika. Ayon kay Guanzon, mga political analyst na mga kuno-kuno, political analyst sila, at iginiit pa niya, ito yung mga walang trabaho, wala namang kliyente, walang trabaho. Hindi rin nagpaligoy-ligoy si Atty. Guanzon sa pagtukoy kay Hidarian na kung umasta umano ay parang may master of law o master of law. Sabi niya, si Richard Hidarian, hindi nga abogado, yan magdidiscuss ng constitution sa guest niya, parang akala mo may master of laws Ito po si Atty. Guanzon, nag-graduate sa UP College of Law. I think number 6 ata siya sa Dean's List. Tapos ang kanyang masters ng law, Harvard University nga lang naman. Grabe, no? Harvard. Muling iginiit ni Guanzon sa kanyang sentimento, alam mo, pretensyoso kayo. Para kay Guanzon, malinaw na delikado kapag ang opinyon ay ipinapasa bilang kaalaman, lalo na kung konstitusyon at batas ang usapin at ang nagsasalita ay wala namang legal na kredensyal. Agree ako dito. Sa huli, mariin ang kanyang mensahe sa publiko. Maging mapanuri. Dahil hindi lahat ng nagpapakilalang political analyst ay tunay na eksperto. Ang ilan, ayon sa kanya, ay kuno lamang. Sa ngayon, dalawang political analyst na talagang nire-respeto ko, pinapaniwalaan ko ang kanilang opinion. Isa na ito si Atty. Rowena Guanzon, pangalawa si Professor Malu Tikia. Ito ang sinahidarian, yung kanyang post, binuhat niya ang sariling bangko Sa kanyang post, naglagay siya 5 most influential persons in social media, something like that. Top 1, Maria Ressa, yung ng CEO ata ng Rappler, Maria Ressa. Pangalawa, Richard Hidarian. Pangatlo, Christian Isguera. Pangapat, Jessica Soho. And panglima, Manuel Quezon the fourth na ba? I don't know kung anong. Natawa ko dahil ipinos niya, pinagmayabang niya na siya ang pangalawang of the top 5 most influential thank you most influential Pilipino sa social media. Pangalawa siya. Tignan mo ang kanyang views. Kakaunti ang nanonood sa kanyang mga post. Talong-talo siya dito kay Atty. Guanzon at Sasasot. Kung number of views lang ang pag-usapan. To me, kung sa social media, ito, sina Atty. Guanzon and Sasasot. Yan ang mga tunay na influential. Richard Hidarian, pabayaan mo na lang. Ano ba yan? Kulang sa pansin? At sa listahan inilabas niya, mas bilib pa ako kay Miss
Jessica Soho. Matagal na yan, Jessica Soho na yan. Award-winning na journalist. At bilib ako dito kay Madam Jessica Soho kasi wala siyang pinipili kung nasaan yung kakulangan sa gobyerno. Yun ang ini-expose niya. Duterte side man yan, Marcos side man yan. Talagang very objective pag lahat ng kanyang mga programa kay Miss Jessica, Madam Jessica Soho. Ang hindi ko makalimutang pahayag niya is yung ang Pilipino ay hindi nalulunod sa baha, kundi nalulunod sa kasakiman. And I truly agree. We need more Filipinos like Jessica Soho. And aside kay Jessica Soho, si Karen Davila. Ayos sa akin kay Karen Davila. Ngayon, dalawang anchor sa Billionaire News. Bilib na rin ako kay Corina Sanchez at Pinky Web. Tama, Pinky Web. Dahil itong Billionaire News, panoorin nyo ang kanilang mga programa o mga news. Walang sinasanto. Nagre-research sila, lalo na itong flood control. Binubulgar nila ang mga talamak na corruption na nangyayari sa bansa related sa flood control. So, to me, sila yung mga influential. Maria Risa, halos wala na akong naririnig kay Maria Risa. Ito si Richard Hidarian, maingay lang, nagpapapansin, lalo na yung kanyang pang-i-small, pang-i-insulto sa taga Mindanao. Mga taga Mindanao, ang level ng development ay parang Africa. Kala mo kung sinong ano. So, salamat kay Attorney Guanzon. Sino pa? Yung mga nag-interview pala sa kanya sa Vox Populi, sina Banat Bay, Kati Binag at iba pa. Saludo ako dito sa Vox Populi na programa. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ang matagaan si Kuya Ogiero kay makatupsiya. Ako rin sakay ko. Nahuman na gyud ang balay nila Kuya Ate. So nindot na. So streamline lang siya nga balay. So nahuman na gyud og atop. So makita nimo nga nindot na kaayo. Good morning sa tanan, sa mga nag-sponsor o nag-tanaw sa mga videos namo dire. Good morning. Ug nagpasalamat ko sa mga vlogger o sa tanan nga nagtanaw ni
Good morning sa Ginoo nga gitagaan mi niya nga naay ginagamit nga mga tao para sa pagsuporta diri sa mga kahimo kami. Salamat. God bless sa tanan.